I think all of us need to ask this question at some point. Is God holy? And what does that mean for us if He is? If He is not, then we can do whatever we want, because then how we live our lives would not really matter in eternity. But He is holy. The Bible declares His holiness from end to end. He is separate, He is different and way beyond us, and His wrath is upon sin and sinners alike. What hope is there for us then? A people of unclean hearts who live in an unclean generation. Is there hope for us? Praise be to God because of His mercy and love through the death and resurrection of Jesus, that those whom He called, He also justified. We will not be destroyed in His holy presence, but instead we are made right with Him whom we dishonored. Praise be to Jesus, because as this holy God demands holiness from those who would stand in His presence, through this gospel of grace, we have been given the hope and power to walk in His holiness and righteousness. Hi, my name is Tony Reinke, author of the book 12 Ways Your Phone is Changing You. And I also have the honor and privilege of hosting the Ask Pastor John podcast with John Piper at desiringgod.org. As you know, there is a spiritual war happening right now between our hearts and what we see on our smartphone screens. And my task this year is to help you see this battle more clearly so that you can, in turn, help others see what's at stake in this battle. Right now, biblical clarity on the temptations of social media and digital media is one of the most important ways that we are discipling others towards holiness in our age. I'll explain why and how we do it at this year's iDisciple Conference, a 4-day online event that kicks off with my session on December 29th. Pastors, church leaders, young leaders, aspiring leaders, register now, and we'll see you in December. Muli po, magandang umaga sa bawat isa sa atin, sa mga kanikanyang tahanan. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na kahit this through online, pwede po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Pwede po tayong magsama-sama sa isang lugar na kung saan nakakapakinig po tayo nito at yung ating mga kabataan, lalo na yung ating mga anak, na itabi po natin sa ating mga upuan na pwedeng ma-remind po sila at maturuan at makita po nila ang kahalagahan po ng ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Pwede po natin silang makita sa atin like yung ating mga gadgets na pwede muna natin itabi at bigyan ng malaking oras po ang ganitong pag-worship po natin sa ating Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga IT team na lalo po silang pagpalain sa kanilang pagpapagamit sa ganitong gawain ng ating pag-worship service. Ay inaanyahan ko po ang lahat na tayo yumuko at sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras po na ito na kami pinagsama-sama po ninyo this online worship service. Maraming salamat po sa mga kapatid na inyong ginagamit
yung aming mga leaders sa church. Maraming salamat po sa kanilang inyong binibigay na wisdom na paano po ipatuloy na magbigay ng ganitong oras ng aming pagsamba, at tinitingnan po nila at binibigyan po ng oras kung paano po kami magsama-sama muli. At ang aming panalangin, Panginoon, is matapos na po itong pandemya at maibalik po kami sa bahay panambahan upang muli po, Panginoon, kami magsamba, magsama-sama, magkakapatid. At ganoon din po ang aming mga pastor na inyong ginagamit na ngayon po is nasa Baguio, si Pastor Marlon. Patuloy din po namin siyang idinadalangin sa inyo kasama ng kanyang family, na kayo po ang gumabay sa kanila, sa kanilang mga pangangailangan din po, Panginoon. Ganon din po sa aming mga speakers na every Sunday, kayo po ang manatiling mag-provide po sa amin, magbigay po ng wisdom sa aming mga pastor na tumatayo po dito sa harapan. At ngayong umaga po si Pastor Godi, i-keep nyo po sa inyong likuran para po kayo po ang makita, bigyan nyo po siya ng wisdom na kung paano nyo po ipahayag ang inyong salita, na kami pong mga nakikinig po, Panginoon, is manatili sa aming puso at may pamuhay po ito. Lord, dinadalangin po namin ang mga leaders ng aming bansa na kayo po ang mag-lead sa kanila, magkaroon ng peace po sa kanilang mga ginagawa at ipagbuklod-buklod po sila. Parang ito pong mga problema ng aming bansa is masolusyonan po, Panginoon. Kayo lamang po ang may akda ng lahat, kayo lamang po ang may alam kung ano po yung aming dapat gawin. Lord, kami mga anak po ninyo, lagi nyo po kaming i-remind sa importansya po ng araw na ito, Panginoon, na kahit sa ganitong pagkakataon po, Panginoon, na pwede po ka namin purihan at sambahin sa iyong harapan po, Panginoon. Lord, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His love. This is my story. My song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
is the Lord and most worthy of praise. The city of a God, the holy place, the joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven Magandang umaga po. Ang ating pong scripture reading ay makikita sa Romans chapter 6 verses 22 to 23. Romans chapter 6 verses 22 to 23. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Blessed be the word of God. Isa pong magandang at blessed Sunday sa bawat isa.
Ang araw na ito ay tinakda ng Panginoon at hiningi upang siya ay sambahin. At bilang pagsamba, ang sentro ng gagawin nating pagsamba ay pakikinig ng kanyang salita na siya ngayong ibabahagi. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, The 4 Stages in a Christian's Life. At makikita po ang text sa Romans chapter 6 verses 22 to 23. But now being made free from sin and become servants of God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Sa Tagalog po, datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroon inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. Si Apostol Pablo nagbigay ng tema na ito ng isang mensahe. Ngunit kung titingnan natin, mayroong nakatagong mas kasuklam-suklam o isang bagay na dapat nating laging bantayan. Sinabi niya ang term na laya. Gustong sabihin, mayroong umalipin noong una. Ang pag-uusapan natin ito ay mayroong 3 tenses sa buhay ng isang Kristiyano. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Kaya po, mayroon pong 4 na puntos na tayo ay pag-uusapan. Ito po ay ang gracious deliverance. Pangalawa, glorious change. Pangatlo, blessed result. At ang pangapat, a happy termination. Gusto ko pong balikan at ilagay sa ating imahinasyon kung gaano ba kalupit ang sinasabing naging bandage ang tao sa kalagayang ito. At ito nga ang pag-uusapan natin ay ang kasalanan. Minsan binabaliwala natin, ano ba ang kasalanan? Parang we are taking it so lightly. Pero dahil sa naranasan ni Apostol Pablo, kanyang gustong ilarawan ang mga bagay na ito na kanyang dinanas sa kanyang buhay. Ang kasalanan hanggang ngayon ang sumisira sa buhay ng isang individual na tao. Siya rin ang nagiging dahilan ng kaguluhan sa pamilya. Ang hindi pagkakasundo ng mga tauhan sa gobyerno, ang pagbagsak ng mga liderato, at ang kriminalidad, mga pagnanakaw at iba't ibang uri pang klase, siya rin ang nagiging dahilan. Ang kasalanan ay totoong napakalupit. Siya ay mas malupit kay Nero, sapagkat si Emperor Nero, noong siya ang emperor ng Roma, sa kanyang kalupitan, pinapapanood niya yung mga mananampalataya at pinapakain sa leon. Ang iba naman, kanyang itinatali at sinusunog. Mayroon ding pangyayari katulad ni Isaiah na siya ay biniyak gamit ang lagari. Biniyak ang kanyang sarili, ang kanyang katawan. Ganyan kalupit si Nero. Si Hitler naman, sa kanyang kalupitan, noong time ng Holocaust na sinasabi, gusto niyang puksain ang lahat ng Israelita. Ganyan siya kalupit, katapang, at noong World War II, ang gera, milyon-milyon ang napatay. Ngunit wala ito sa kamay ng kasalanan. Wala ito sa ginawa ng kasalanan. I am speaking generally. Sinasabi po, ang lahat ng tao ay namatay dahil sa kasalanan. Lahat
ay pinuksa ng kasalanan, wala siyang tinira. Generally speaking, sabi ko nga po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Alam po ninyo, kapag ang kasalanan ay dumating na sa tao, mismong kasalanan ay magkakaroon ng demand. Ano po ang demand niya? Death. For the wages of sin is death. Kaya lahat ng mga tao ay nagkasala at silang lahat ay namatay. Ganyan siya kalupit. Ang kasalanan ay mayroong tatlong kapangyarihan na ginagamit. Para siyang isang hari. Ang una niyang ginamit niya noon sa Eden, sa Genesis chapter 2 verse 17. Bumagsak ang unang pamilya. Sinasabi ito sa John chapter 8 verse 44. Siya ay si Satanas. Siya walang katotohanan sa kanya, puro kasinungalingan. Siya ang ama ng kasinungalingan. Doon lang sa Eden, sinabi niya kina Adan at Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng mga bungang halaman? Ang sinabi ni Eva sa kanya, ang sabi ng Diyos, pwede kaming kumain, subalit sa halaman na nasa gitna, sabi niya, hindi kami pwedeng kumain sapagkat kami ay mamamatay. Ano po ang ginawa ni Satanas? Ang isang kapangyarihan ng kasalanan. Ang sabi niya, hindi totoo ito. Pinasinungalingan niya ang banal at makapangyarihan Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, sa oras na kainin ninyo ito, kayo ay mamamatay. Namatay nga po ba sila? Yes. Spiritually, sila ay namatay. Bakit? Kasi ang kamatayan ay separation from God. Kung sa ating katawan, separation ng ating kaluluwa at ng ating physical na katawan. At ito ay separation sa Diyos. Ito ay tinatawag na kamatayan. Upang maging malinaw po, gusto kong ipaliwanag pa sa ganitong sinasabi. Sa John chapter 15 verse 5, sinabi niya, ako ang puno, I am the true vine, and you are the branches. Ang sino mang hindi mamunga ay tinatanggal doon. Kung tinanggal ka sa puno, ano ang mangyayari? Ikaw ay patay. Kaya ang lahat ay namatay. Ganyan kalupit ang kasalanan. Ganyan siya magtrabaho. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang sabi niya, kayo ngayon na may laya na. At ito ang unang punto natin. It is a gracious deliverance. Kasi gracious at deliverance kasi sinasabi ng Biblia, sapagkat kayo ay lumaya, sapagkat kayo ay nangaligtas sa habag o sa magandang kalooban ng Diyos dahil sa pananampalataya at hindi sa inyong magagandang gawa upang wala kayong maipagmayabang. So it is a gracious deliverance dahil unang-una inalis ang kamandag ng kasalanan. At ito po ay makikita sa unang Korinto, chapter 15, verse 55. Ano po ang sabi doon? Where is your sting, O death? Ang sabi ni Apostol Pablo. Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? Kasi papaano magkakamandag noong ang ating greatest deliverer ay niredeem tayo, tayo ay naging bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang old ay wala na at tayo ay bago na. Sa bagong ito na katauhan, wala nang talab ang kamatayan. Dahil sinabi ng John chapter 5 verse 24, you have
cross over to life from death. Nilampasan mo na ang kamatayan at ngayon ay nasa buhay ka na. Kaya nga po, ito ay great deliverance. Maging sa accusation para magkaroon ng guilt, ang isang mananampalataya ay tinanggal ng ating Panginoon. Ito ay gracious deliverance dahil inalis po tayo sa bondage ng kasalanan. Sa kanyang malupit na kamay, sa kanyang accusing guilt. Ang guilt na ito, pagka nagkasala ang tao, kanyang guguluhin at nilalagay sa puso, lagi niyang sinasabi ang kasalanan na ito at hindi matahimik ang tao. Kaya maraming nagsusuicide, kaya maraming nag-aakasurin, kaya maraming kaguluhan dahil sa kanyang ginawa. Ang ikalawang kapangyarihan ay ang mundo. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2 ni Apostol Pablo din, do not conform into this world. Ang sabi niya, but be transformed. Kailangan ang sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. So ang ikalawang kanyang kapangyarihan, ginagamit niya ang mundo. Kaya nga, nakapagtataka na mayroong mga lingkod ng Diyos. Sila ay sumasama sa agos ng mundong ito. Gusto nilang tulungan ng Diyos para gumanda. Samantalang sinasabi na ng mundong ito hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, doon lang magkakaroon ng perfect government. Pero sa pangunguna nila ng tao, kailanman ay hindi magkakaroon ng perfect government. Sapagkat ang flow ng mundong ito ay totoong makasalanan. Totoong ang agos nito ay wala sa katotohanan. Ang ikatlo ay makikita po natin sa Matthew chapter 26 verse 41. Mayroon ding sinabi ang Diyos. Mayroon ding sinabi sa mga tatlong ito na solusyon. Ang solusyon dito, ang sabi niya, pray, kayo'y manalangin at mangagpuyat upang hindi kayo pasukin ng tukso. Dagdag pa ng verse na ito, sabi niya, ang espiritu ay handa, ngunit mahina ang flesh. Ang tatlong ito ay instrumento ng kasalanan. Si Satanas, ang takbo ng mundo, at ang laman. Ito ang mga bagay na ito. Pero, nung ang Panginoon, mayroon tayong gracious deliverer. At ito ang nagbigay. Noong una, ito ay merited sa atin. Dahil nagkasala ka, ikaw ay dapat magbayad ng demand ng kasalanan, death. Pero ang ating great deliverer ay nagbigay ng life. From death, it is life, and it is eternal. And it is not through your merits, sapagkat sinabi sa Galatians chapter 2 verse 16, sapagkat kayo ay pinawalang sala dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yesus at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Hindi sa good works. Wala tayong partisipasyon. Ito ay gift ng ating great deliverer. So ito po, kaya ito ay isang gracious deliverance sapagkat lumaya tayo, ang sabi ni Apostol Pablo, lumaya tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo na dapat tayo ang nando doon. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, ginawa niya ito at niredeem tayo sa pagkakalugmok sa kasalanan at ngayon ay may laya na tayo. Ano po ang ikalawang puntos? It is a glorious change. Bakit po ito ay glorious change? Itang dakilang pagbabago. Ang una, nasa bondage tayo.
ngayon ay malaya na. Malaya na at wala nang kamandag ang kasalanan. At dahil dito, mayroon tayong bagong master. Napakahirap sabihin pero ginamit ni Apostol Pablo, you are now slave of God. Alipin. Pero kung titingnan po natin, ang gustong sabihin, kung titingnan ko at bibigyan ng kahulugan, naging slave po tayo, naging bondage sa atin ang kasalanan at lumaya tayo at mayroon tayong noble kind of service dahil mayroon tayong isang Diyos, isang Jesus Christ na nagpalaya sa atin, kaya nagkaroon ng glorious change. Bagong master, bagong kalagayan. Papaano po natin susukatin kaya yung nobility ng isang service? Ang iba sinasabi nila it is a noble service kung ang iyong pinaglilingkuran ay isang makapangyarihan. Marahil maganda ang posisyon sa gobyerno o marahil malaki ang kanyang sinasakupan. It is a noble service for them. Mine-measure nila ng ganoon. Minsan sa klase ng trabaho, mayroong sinasabing noble kind of occupation. Pero ang noble kind na yan, kailanman ay hindi po pwedeng tumbasan ng paglilingkod na ating gagawin. It is a noble service. Una, nagkaroon ng change sa master. We have a God, the God of the universe, at ngayon ay noble service. Bakit po sinasabi nating noble service? Ang service o paglilingkod ay mayroong tatlong klase. Una, ang tao ay naglilingkod sa kanyang amo dahil sa takot. It is fear that prompts him to do his duty. Takot. Kaya nga gagawin niya ang lahat dahil natatakot siya sa kanyang pinaglilingkurang amo. Ang ikalawa, ito ay true wages. Mayroong upa, mayroong salary, mayroong bayad. Kaya siya nagiging masipag upang maglingkod, upang magsilbi, upang sa taong yon ay kanyang gawin na maglingkod. Subalit, sa ating great deliverer, ang paglilingkod ay isang noble one. Bakit? Titingnan po natin kung sino siya. Siya ang may-ari ng lahat, siya ang lumalang sa atin. Pero yung paglilingkod, kaya tayo naglilingkod dahil sa kanyang pag-ibig. Inibig niya tayo, ni-redeem, ni-ransom. Siya ang namatay sa ating dapat na kalalagayan. Kaya ngayon, humihingi ng paglilingkod. It is a noble service because ang service na ito ay hindi galing sa ibang tao, hindi galing sa mga aliens, hindi galing through fear, hindi galing through wages, but it is through love. Dahil tayo, sa John chapter 1 verse 12 ay sinabi niya, ang lahat ng naniwala at nanalig sa ating Panginoong Yesus, lahat ay tinuring na mga anak ng Diyos. Kaya ang naglilingkod sa Kanya ay Kanyang mga anak. Tayo ay Kanyang mga anak. It is a very noble service. Sineserve natin ang Diyos dahil tayo ay Kanyang mga anak. And it is out of love. Ito po ang gracious o glorious change na nangyari. Ngayon, from that deliverance, from that gracious deliverance, at ngayon, doon sa glorious change, dadako tayo sa present naman na kalagayan na sinasabi ni Apostol Pablo. It is a blessed result. Bakit po blessed result? Sabi niya dito, you have your fruit unto holiness. Mayroon daw tayong dapat bunga ng ikababanal. Ang tawag po dito ay sanctification.
Opo, noong una, tayo ba ngayon ay hindi na nagkakasala dahil noong una na niredeem tayo ay nagkakasala? Nagkakasala din tayo ngayon. Pero dahil tayo ay bago ng nilalang, kasama na ngayon, nireconcile, kasama na sa puno, at wala na ang kamandag ng kasalanan. Ang mangyayari po ngayon, ang sabi ng Bible, you are being refined not like silver, but through the furnace of trials and sufferings. Minsan, ayaw natin ito. Pero ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi niya doon, ang lahat ay dumanas ng mga pagsubok, ng the same na pagsubok. Subalit, ang sabi niya, hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya at siya rin ang gagawa upang ikaw ay maalis sa pagsubok na ito na may kalakip pang reward. Ganyan ang ating pinaglilingkuran. Ito ang ating Diyos. Sanctification. Yung una nung tawagin tayo, for all, ang sabi niya noong una sa Romans chapter 8 verse 29 to 30, all who are predestined, sabi niya, are being called. Ang unang mga pinili ng Diyos ay Kanya ring tinawag. At ang Kanyang mga tinawag ay Kanyang ginustify. Ano po ang justification na gustong sabihin doon? It is the legal standing ng Kristiyano sa harapan ng Diyos. At siya ay pinawalang sala, hindi dahil sa gawa niya, kung hindi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. At lalong hindi sa kanyang ginawang kabutihan, pagsunod sa kautusan, dahil hindi nababayaran ng anumang kagandahang o ng kabutihan ang kasalanan na ginawa. Ito ay napakalaki. Subalit, ang ginawa ni Jesus Christ ay beyond measure. Ang sabi nga, binayaran ang kasalanan ng lahat. Generally, lahat, pero ang naligtas ay yung tumanggap lamang. Kaya yung may pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ngayon, nagkakabunga tayo. Ano po ang sinasabing bunga? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, magbasa tayo ng mga Biblia. Magbasa tayo ng Kanyang mga salita. Dahil ang sulat na ito ay iniwan ng Diyos upang ito ay mangusap sa atin. Ang National Academy of Sciences noon ay nagkaroon ng survey. Tiningnan nila actual yung processing. Sinasabi doon 10 to 20% ng pagkain ay nasisira dahil sa processing at mishandling ng mga foods. Ito ay kanilang pinanghihinayangan dahil pagkain ito ng katawan. Pero ngayon, kung titingnan po natin, upang ang tao, ang scripture, ang sabi po niya doon, all scripture is God-breathed and is profitable for teaching, for reproof, for equipping, for training the man of God, so that he will be completely equipped in doing good. Ito siya, kailangan basahin. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Pagkain ng ating espiritu. Ngayon, ilan kayang Kristiyano ang nagbabasa ng Biblia araw-araw? Ilan kayang mga Kristiyanong pinapakain ng kanilang kaluluwa nang pinabubusog ito? Dahil habang binabasa mo ang Biblia, lalo kang nagiging lumalapit sa Diyos at natatanggal yung mga kamalian dahil ang salita ng Diyos ay matalim pa sa magkabilang matalim na tabak. Ito ang sinasabi niya. Dahil dito, ikaw ay babaguhin ng Diyos at ikaw ay mamumunga. Mamumunga na ito ay kabutihan. Sinabi sa Efeso chapter 2 verse 10, ikaw ay nilalang sa pamamagitan ni Jesus Christ upang ihanda sa mga mabubuting gawa. Mabubuting gawa, at ang mabubuting gawa na ito ay magiging produkto kung ang nakasulat dito sa sinasabi na scripture, salita ng Diyos, pinapakain natin, minemeditate natin, ginagawa natin at magkakaroon very close habang may connection tayo sa Diyos.
tayo ay lalago sa pananampalataya at tayo ay babaguhin ng Diyos. Magkakaroon ng fruit. Ano bang fruit na ito? Tayo ba ay magiging banal? Hindi. Ito ba ay perfect? Hindi rin tayo magiging perfect. At ano naman ito? Habang nandito po tayo sa mundo, tayo po ay nagkakasala, pero hinuhubog tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng mga trials, sa pamamagitan ng mga circumstances na binibigay niya sa atin, dahil ang lahat ng circumstances, mga trials, ay may kalakip na pag-ibig upang sa ating pagsunod ay malapit tayo sa likeness ng ating Panginoong Yesus. Gusto ko pong magbigay ng halimbawa dito sa ika-4 na punto. Ang ika-4 na punto, ang sabi niya, it is a happy termination. Ang tao bang mamamatay ay masaya? Kung ating iisipin, ito ay napakahirap. Bakit si Apostol Pablo mas gusto pa niyang mamatay kesa manatili dito? Nagkaroon siya ng isang sikreto, lagi siyang nakatanaw sa hinaharap. Ito ang hinaharap na pagtingin ni Apostol Pablo. At ito ang dapat nating tingnan. Eternal life. It is a future things in which we will enjoy. Kaya nga sinasabing happy termination. It is death. Napakasakit. At ganito po ang halimbawang aking nakita. Noong ako po ay nag-aaral, may kasama ako for 4 years sa bahay. Kumakain kaming sabay-sabay, pumapasok kaming sabay-sabay, at natutulog kami sa isang tahanan. Ito ay nangyari hindi lamang sa 1 taon, 2 taon, at umabot ng 4 na taon. Nagkamalapitan ang aming mga damdamin. Parang naging tunay kaming pamilya. Parang naging tunay kaming magkakapatid. Nagsishare sa bawat isa. Kung ano ang kulang sa isa at mayroong magagawa, sinisharean namin ito. Pero sa aming pag-aaral, mayroong kaming inaabangan. At ito ay tinatawag na graduation. Nung time na kami ay mag-graduate, ito ay time na kami rin ay maghihiwalay. Dahil kami ay mag-graduate na, ang dati naming pagsasama ay aming hahanapin. Napakasakit na magpaalam sa dati mong kasama. Ngunit dahil ikaw ay nag-aral, ang journey mo doon sa school ay 4 years, dapat tanggapin na mayroong graduation. At ito ang pinakaahihintay ng isang nag-aaral. Sa journey sa mundong ito, katulad noon sa mga nag-graduate, uuwi sila sa kanilang tunay na tahanan dahil yung kanilang tirahan sa eskwelahan ay pansamantala lamang. Pero nung mag-graduate na sila, pupunta na sila sa tunay na tahanan. Ganoon din ang mangyayari sa atin. Mangyayari po na pagka natapos ang journey natin dito sa lugar na ito, kahit na sa araw-araw minomoldi tayo ng Diyos, pinapakita ang kabutihan at mayroon pong termination na tinatawag na death. Pero kagaya po ng graduation, ito po ay masaya dahil doon mo lang ma-enjoy ang binigay, ang gift ng Diyos na eternal life. Masakit ito dahil matagal mong nakasama ang mga taong iyong minamahal, mga pamilya, dahil ikayo ay aliens lamang dito at ang totoong tahanan ay doon sa kalangitan. Doon ay pupunta ka. Ikaw ay mag-graduate na dito at ang iyong diploma at para makuha mo, kailangan kang umalis dito, kailangan kang mawala
At ito ay tinatawag na death, kaya masakit. Pero si Apostol Pablo, dahil nakatingin siya doon sa eternal life, dahil nakatingin siya sa reward na kanyang tatanggapin, nakatingin siya sa crown sa kanyang mga ginawa dito, sa kanya ay isang napakasaya. It is a happy ending in this world, but it is an endless joy because you will be with the perfect place. Wala nang limitasyon, wala nang sakit, wala nang mga problema, wala nang manggugulo. Doon sa lugar na yon ay isang perfect place. At kung tayo po, para maging hindi tayo gaanong malungkot, lagi tayong mag-connect sa Panginoon. I-connect natin ang ating sarili. Tumingin sa gift na yon. Kung titingin po tayo doon, magkakaroon na ng hindi gaanong sakit ng damdamin kung magkakaroon po ng termination ang journey natin dito. Ito po ang mga bagay. Ano po ang conclusion? Actually, ang conclusion po dito ay ang verse 23. For the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Mayroong 3 letter at ito ay sin. At ang kanyang bayad, death. At mayroon po naman sinabi, mayroon tayong God at mayroong gift. At ang kanyang gift ay eternal life. Gusto ko pong tapusin ang mensaheng ito sa isang kwento. Ganito po ang kwento. May 2 kabataan, isang lalaki at isang babae. Pumasok sila sa isang marriage. Dahil nagmamahalan sila, gusto ng lalaki na bigyan ng magandang buhay ang babaeng kanyang naging asawa. Siya ay nagpaalam at sinabi sa kanyang asawa, Dear, ako ay aalis upang humanap ng trabaho. Hindi ko alam kung kailan ako uuwi, pero ako ay magiging matapat sa iyo. Sana magiging matapat ka rin sa akin. Umalis ang lalaki at naghanap ng trabaho. Sa mahabang lakbayin, siya ay nakakita ng isang master na nangangailangan ng trabaho at siya ay nakapasok. Subalit, bago siya pumasok, nabigay siya ng kondisyon. Ang sabi niya, for 20 years ay hindi ako kukuha ng aking sahod. 20 years kitang pagsisilbihan, ipunin mo ang aking mga sahod dahil gusto kong dalhin ito sa aking asawa sa aking pag-uwi. Tumango at pumayag ang kanyang master. Dumating ang panahon na oras na ng pag-uwi. Nakita ng trabahador na ito ang kabaitan, ang ugali ng kanyang master. Tinutulungan maging siya sa pagtatrabaho. Ang sabi sa kanya, okay, ibibigay ko ang iyong sahod for 20 years. Pero mamili ka, ang sabi niya, mayroon akong ibibigay pa, mamili ka sa 2. Magbibigay ako sa iyo ng iyong 20 years na sahod o magbibigay ako sa iyo ng 3 advice. Ito ang 3 payo na ibibigay ko sa iyo. Ang sabi niya, sa buhay, huwag kang magkaroon ng shortcut sapagkat ito ay dangerous sa buhay. Ang katumbas ay buhay, ang life. Dahil hindi mo alam yung daan. Pangalawa, ang sabi niya, huwag kang masyadong curious sa mga mangyayaring, lalo na sa mga delikadong pangyayari. Sapagkat baka ikaw ay madamay at hindi ka makauwi. Yung ikatlo, sinabi niya, huwag kang magdidesisyon kapag ikaw ay galit. Maintayin mong ikaw ay nasa normal na damdamin.
Ngayon, mamili ka, ang sabi ng boss. Ang pinili ng taong ito ay ang 3 advice. Isinulat ng kanyang master at hinilagay sa supot. Naririto ang 3 advice. Tuwing makita mo ang supot na ito, sabi niya, tandaan mo, nandito ang 3 payo na ibinigay ko sa iyo. So, umuwi po ang taong ito. At dumaan siya sa isang long way na daan. Ang sabi niya doon sa long way na daan, hanggang kailan po mayroon siyang nakasabay? Hanggang kailan po ilang araw ang aking paglalakbay mula dito hanggang doon sa lugar ng aking asawa? Sinabi niya ang lugar at alam ng tao. Ang sabi niya ay napakahabang lakbay niyan, 20 days. Pero mayroong shortcut dito, dito ka dumaan, ang sabi niya. Dumaan sa shortcut ang taong ito. Pero habang siya ay naglalakad, nakita niya itong supot na dala niya. Kaya ang sabi niya, bumalik siya at umalis sa shortcut. At nalaman niya nung pag-alis niya, nagkakaroon pala ng ambush, tahanan ng mga kriminal at iba't ibang klaseng kaguluhan ang shortcut na daan na ito. Nung pauwi na rin siya, napagod sa paglalakad, nakakita siya ng pension house. Doon siya natulog. Sa kanyang pamamahinga, naligo siya at natulog. At sa gabing iyon, nakarinig siya ng malakas na sigaw. Binuksan niya ang pinto, ngunit naalala niya ang 2 payo. Huwag kang maging masyadong curious o sisyoso, sabi niya. At huwag makialam. Ang ginawa niya, sinara niya ang pinto at siya ay natulog. Ang sabi nung may-ari, narinig mo ba ang sigaw kagabi? Opo, ang sabi niya. Pinuntahan mo ba? Hindi po, sabi niya. Mabuti at hindi ka nakialam dahil iyon ay patayan. Kung nandoon ka, ang sabi niya, ang isang tao dito, ang lahat ng mga nandito, kapag ganyang oras ay kanyang pinapatay at nililibing sa kanyang likuran, ang sabi. So, ang tao ay naligtas at umuwi na sa kanyang asawa. Malayo pa siya, nakakita ng ilaw. Nakita niya ang kanyang asawa. Mayroong yumakap at humaplos sa kanyang buhok. Nagalit siya at ang sabi niya, papatayin ko ang asawa at ang kanyang kalaguyo, ang sabi niya. Papatayin ko ang aking asawa. Naging taksil at hindi tapat. Samantalang 20 years akong nagtrabaho para sa kanya, ang sabi niya. Naalala niya ang isang payong, ang huling payo. At sa loob ng gabing iyon, natulog siya sa halaman. At nang normal na ang kanyang kalagayan, kumatok siya sa pinto. Ang sabi niya, babalik ako sa aking boss at iiwanan kita. Bakit? Ang sabi ng babae, yakap-yakap niya. At tinatapos ng lalaki ang asawa, dahil pinagtaksilan mo ako. Ang kalaguyo mo ay dito pa natulog, ang sabi niya. Kailanman, ang sabi ng babae, ay hindi kita pinagtaksilan. Noong umalis ka, ang sabi niya, ako ay binuntis mo. Hindi ko alam na ako ay nabuntis. Sa 20 years na ito, pinalaki ko ang ating anak. Sa tuwing gabi na kami ay matutulog, niyayakap muna niya ako, ang sabi niya, at hinahanap-hanap ka, ang sabi niya. Sa kanilang pag-uusap, tumayo ang anak. Ang sabi niya, tatay, tatay, ang tagal kitang hinintay. Nagyakapan sila at umiyak. Naalala nung nagtrabador na ito ang supot at kanyang binuksan, ang 3 payo ay nandoon at triple pa ng kanyang 20 years na sahod ang kasama pala doon. Bakit ko po kinuwento ito? Kasi ganyan ang ating Diyos. Kung sa kanyang mga payo, kung sa kanyang mga nakasulat sa Biblia, ginagawa natin ito. Ang ating binigyan na tayo ng eternal life, higit pa sa ating buong buhay, higit pa sa ating inaasahan, ang kalakip ng kanyang ibibigay na reward. Maraming salamat po at nawa tayo na pagpala. Panginoon, maraming salamat sa iyong mensahe at nawa, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, lalo na sa time ng pandemic na ito. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong si Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.
journey of the narrow road, and those who've come before us lined the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that lead them to the road we each must find. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who've come behind us find us faithful. Oh, may all who've come behind us find us faithful.